Hello sa inyong lahat. Sa video na to, isasagutin natin ang katanungan ni Scarlett Libra 1366. Sabi niya, saan po ba mas madali makahanap ng work at mas madaling magkapapel? Italy or Spain? Una, sagutin muna natin kung saan madaling makahanap ng trabaho, kung Spain ba or Italy. Base sa aking pagkakaalam, ang Italy at saka ang Spain ay halos parehas lang din naman ng paghahanap ng trabaho. Sa Italy, may mga Facebook page din doon or Facebook group ng mga Pilipino kung saan tumutulong sa ating mga kapwa kababayan para mabigyan ng trabaho, lalo-lalo na yung mga bagong dating. Same lang as din dito sa Spain. Meron din doon silang mga chairs na mga tumutulong din. Same lang din talaga. Halos walang pagkakaiba ang Spain at saka ang Italy na tumutulong ang ating mga kapwa kababayan para makatulong sa mga bagong dating doon sa bansang Spain at saka sa Italy. Meron ding mga agency doon sa Italy na pwedeng puntahan ng mga kababayan natin na magnanais pumunta doon sa Italy. At syempre, meron din dito sa Espanya. Halos parehas lang. Ang masasabi ko lang talaga ay depende sa sipag at tiyaga or sa kung hindi mapili kung sino ang pupunta sa Italy or sa Spain. Kasi naniniwala ako na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kapalaran. At merong mga tao na kahit saan mo dalhin ay mabilis makahanap o matanggap sa trabaho. At meron naman sa atin na hindi ganoon kabilis magkaroon ng trabaho. Siguro naman ay napapansin ng iba sa atin niya na kung halimbawa pumunta ako sa lugar na yon, sa bansa na to, mabilis ako nakahanap ng trabaho. Yung iba naman talaga ay hindi. At regarding naman sa saan mas madaling magkapapel, kung Italy ba or Spain, ang kasagutan dyan ay Spain. Kasi sa Spain, automatic, basta naka-stay ka dito ng 3 taon, na i-provide mo lahat ng mga requirements mo, na dapat ay patunay na ikaw ay 3 taon na dito. Siyempre, tulad ng nasabi ko sa dati kong video na kailangan yung plane ticket mo para mapatunayan kung anong date ka dumating para sa counting ng 3 years mo. Yung empadronamento mo, dapat naka-empadron ka. Yun din na isa din sa basihan kung kailan ka nag 3 years dito sa Spain. Pero hindi naman kailangan na pagdating mo ay makapagpa-register ka na kaagad. Kasi yung ibang mga boarding house dito ay hindi agad pumapayag ang mga landlady na i-empadron ka agad. Kasi yung iba, kagawaan kasi na iba nating kababayan, after ma-empadron ay lumalayas doon sa boarding house. Siyempre, sayang naman yung effort na ginawa ng mga landlady. Nag-abala sila para pumunta doon sa munisipyo at i-register ang kanilang borders. Tapos bigla-biglang lalayasan sila. Kaya yung iba nag-aantay muna ng 1 buwan or mahigit bago nila empadron yung kanilang mga borders. Tapos, kapag na-provide mo na yung mga requirements na yun, ipapasa mo yung mga requirements na yun, siyempre, magantay ka lang ng mga hanggang more or less 1 year ay mahahawakan mo na ang iyong resident at ikaw ay magiging legal na dito sa Espanya. Unlike naman sa Italy na hindi mo masasabi kung kailan ka magiging resident doon or kung kailan ka magiging legal. Kasi sa Italy, ang kailangan mong antayin ay yung amnesty na ibibigay ng presidente doon. Ang last na nagkaroon ng amnesty doon, meaning ay lahat ng mga undocumented ay pwedeng mag-process ng papel. Kaya lang, syempre, kailangan kapag nagkaroon ng amnesty, ay yung employer na pinapasukan mo ay willing din siya na tulungan ka sa pag-process ng papel mo. Yun nga, ang last na nangyari na nagkaroon ng amnesty ay noong panahon ng pandemic. Ito ay noong 2020 or magto-2021. Before pa 2021, ang last or yung sinundan noon ay noong 2011 pa. Imagine niyo nagkakaroon pala ng amnesty sa Italy after 10 years. Kaya kung halimbawa, di ba, nagkaroon ng amnesty noong 2021 or 2020, bali magpo 4 years pa lang simula nung nagkaroon ng amnesty. Ibig sabihin, 6 na taon pa ang aantayin ng mga naandun sa Italy bago sila magkapapel. Siyempre, aasikasuhin pa yung plus 1 year pa siguro. Nasa sa inyo kung alin ang pipiliin nyo, kung Spain or Italy. Pero regarding sa sahod, parehas lang naman ng sahod at parehas lang din kung paano ang paghahanap ng trabaho.
Yun nga lang, mas madali talaga magkaroon ng papel dito sa Espanya at may chance ka na makauwi ng Pilipinas. Sana nasagot ko sa video ng ito ang katanungan ng ating kababayan na si Scarlett Libra. Ayan, maraming salamat Scarlett Libra sa iyong comment at sana sa mga kababayan natin, huwag kayong magsawa na mag-comment sa aking video. Sisikapin ko na magawa ng video ang inyong mga comments sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat sa suporta at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, paki-click mo na ang subscribe button at para ma-notify ka na may bago akong video, i-click mo na ang bell button. At kung nagustuhan mo na rin, paki-click mo na rin ang like at mag-comment ka lang sa baba. Maraming salamat!